Kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na ipahihinto ang operasyon ng USAID o United States Agency for International Development, isang anunsyo na lang ang halos laman ng kanilang website. Ang USAID pa naman ang ahensya ng Amerika na nagbibigay ng tulong pinansyal sa libu-libong organisasyon at bansa sa buong mundo. Kabilang dyan ang mahihirap na kailangan ng tulong medikal tulad ng cancer o kailangan ng scholarship. Sabi ng anunsyo, simula February 7, lahat ng direct hire personnel ng USAID sa buong mundo ay isa sa ilalim sa administrative leave, maliban sa ilang piling tauhan. Ang tauhang nasa labas ng Amerika, pauuwiin na sa Amerika sa loob ng 30 araw. I-terminate din ang mga kontratang matutukoy na hindi mahalaga. Bago dito ay sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na ang hakbang ay bahagi ng America First Movement o pagbibigay prioridad sa mga Amerikano bago ang ibang bansa. Kabilang sa mga apektado ang mga NGO sa Pilipinas na binibigyan ng pondo ng USAID. Sa ngayon, nasa 39 na organisasyon o proyekto ang beneficiaries ng USAID na may katumbas na 4 billion pesos. At dahil konektado sila sa maraming mas maliliit na grupo, marami pang mawawalan ng trabaho sa Pilipinas. Apektado rin ang IDEALS, organisasyon ng mga abogadong tumutulong sa human rights victims at biktima ng extrajudicial killings. We have a number of lawyers who are being supported by this project. And of course, dahil matitigil yung suporta, mawawala yung mahihirapan din kaming ituloy yung program. May epekto rin daw ito sa pagsugpo ng HIV na sanhi ng AIDS, programang pinopondohan din ng USAID. Decrease in uptake of HIV services can have a long and serious consequences which could bring, the transmission much faster. More people getting infected and more people dying of AIDS. Apektado rin ang mga organisasyong nagsusulong ng kapakanan ng kababaihan, gender rights at iba pang suportado ng USAID. Sa ngayon, panukalang solusyon ng ilan ang paghahanap ng ibang donor at pagsunod sa agenda o interes ng donor. Ang ibang programa naman na apektado, dapat mapondohan nila ng sapat ng ating gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.